Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. God's morning po sa ating lahat. So, one of the best things about thankfulness is that the more you choose it, the easier it gets. And the more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. Ayan. And gaya po ng sinasabi sa Psalms 145, verse 18, when the peace of Christ rules in our hearts, thankfulness overflows. Even in the darkest of times, we can praise God for His love and His sovereignty and His promise to be near us when we call. So ayan, as a believer, we can have peace and joy through prayer and gratitude. Amen? So, and when we pray and give thanks to God, even when it's hard, we are promised to be given grace and faith. Kaya naman po, alam ko na this pandemic will not hinder us to praise God. Kaya naman po, let's sing. This is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name. And now your joy awaits my pain. Give thanks for all you have done. I will sing of your mercy and your love. Love is amazing, Lord, I am grateful.
yes, Lord, we will be forever grateful, Panginoon. And we will give thanks for all you've done for us. Because you alone, God, are worthy of all our praises, Panginoon. Thank you, Lord, for taking our cross and for giving us lives na sa'yo lamang namin iaalay, Panginoon. Jesus, your name is worthy, and your name is the name above all names, Panginoon. Thank you for your unconditional love na siyang dahilan kung bakit kami naririto, nagpupuri at itinataas ka, Panginoon. We know that there were times na mahirap, pero Panginoon, patuloy at patuloy kaming lalaban dahil alam namin na mayroon kaming Diyos na kahit kailan may hindi kami iiwan at papabayaan. Deserve the praise.
Yes, Lord, your name is worthy. May all the glory and praises be unto God. Sa muli po nating pag-alala sa kadakilaan ng ating Panginoon, atin pong tunghayan ng ilang talata na magpapaalala sa atin sa kanyang kabutihan. Ganito po sinasabi: habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Muli sa Diyos ang papuri sa pagkabanggit at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy, Panginoon, ang aming pagpupuri. Pagpapasalamat po sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Daman-daman namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. At dahil sa pag-ibig at pagmamahal na ito, ay ibinigay niyo po ang buhay ng inyong anak na si Jesucristo para siyang mamatay doon sa bundok ng Kalbaryo para sa aming mga makasalanan, Panginoon. Sa mga oras na, Panginoon, ay nilalapit po namin ang aming mga sarili na kung natagpuan niyo po na may bahid ng pagkakamali sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pananalita, sa aming pag-iisip, sa aming pagkilos, Panginoon, pagindapatin niyo po, Panginoon, kami sa mga oras nito upang sa pagtanggap namin, Panginoon, ng tinapay at ang katas ng ubas, nakalarawan, Panginoon, ng dugo at laman ni Jesucristo na bayubay doon sa bundok ng Kalbaryo. Nawa po, Panginoon, ay lagi namin itong bigyan ng pahalaga sa aming mga buhay. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, dahil ito po ang pag-ibig na ibigay niyo sa amin, ang pagbibigay niyo sa amin na ito na hindi matutumbasan ang aming magawa dito sa mundong ito. Kaya sana nga po, Lord, sa aming mga buhay ay lagi namin mitihiin na makagsumikap na makasunod po sa nais niyo. Sa inyo po namin ibinabalik ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan po ni Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu. Amen. Para po sa pagkakaloob, tunghayan po natin ang nakasaad po sa 2 Korinto, Kabanata
9 talataang 10 hanggang sa mga sumusunod. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito pang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganaan niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayon, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong itinatalima ang mabuting balita ni Kristo. At dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal niya kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Pagpalain nawa ang mga salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, banal at makapangyarihan, kayo po ang pinagmumula ng aming pong mga buhay. Kami po ay sama-samang dumadalangin sa iyong harapan. Taglay ang kababaang loob at patuloy na nagpapasalamat sa taglay naming kalakasan at sa lahat, Panginoon, na aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan at sa maraming dako, Panginoon, nakakarinig ng panalangin ito. Panginoon, salamat. Kami po ay lumalapit na humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa amin pong maraming pagkukulang, sa amin pong mga nagawang pagkakamali, sa amin pong mga pagkakataon na kami po ay nag-aalinlangan sa iyong kapangyarihan. Lalo na po, Panginoon, sa panahong ito na marami sa amin, Panginoon, ay nahihirapan dahilan sa laganap ang walang hanap buhay, walang trabaho, at kapos, Panginoon, sa maraming bagay, lalo na po, Panginoon, sa pagkain, sa pananalapi. Dakilang Diyos, tawarin niyo po kami. Ikaw ay nanatiling Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. At ito po, Panginoon, ang pinagkaloob mo sa umagang ito. Yung binhi ng pananampalataya na pinagkaloob mo po, itinanim mo po sa aming mga puso. Nawa po, Panginoon, ay ito po ay mamunga sa kabila po ng aming pong kahirapan. Alam namin at batid namin, Panginoon, na ito ay isang malaking pagsubok sa bawat isa sa amin. At kami naniniwala, nananampalataya kami na sa pagkakataong narinig ng aming pong mga kapatid ng dalangin ito, nawa ay magsama-sama kaming lumapit, magkapit kamay at makiusap sa iyo, Panginoon. Nawa po mawala na itong pandemic, makabil kami ng normal sa aming po mga kalalagayan. May pagkaloob namin ang tapat na pagpupuri sa iyo sa kabila ng aming pong nararanasan. At naroon ang isang maliwanag na pag-asa na ikaw ang nananatiling Diyos na nakatungay sa amin. Maraming salamat po sa tapat mong pag-ibig. Nawa po, Panginoon, makapagbigay kami ng tao sa aming puso at ito po ay mamunga rin ng sagana. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mong gabay, patuloy mong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming pasasalamat, pagpupuri, sa tanging pangalan ni Jesus, gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen.
Purihin po ang Panginoon mga kapatid, sapagkat tayo po ay masayang-masaya sa atin pong pagdaraos ng atin pong anibersaryo. Napakadami po nating ginawang paglilingkod at purihin po ang Panginoon sapagkat ito po ay masasabi po nating tagumpay dahil po sa Kanya pong tulong. Ngayong buwan pong ito ay magkakaroon po tayo ng bagong series at ito po ay Faith.Works. At sa loob ng 4 na Sunday, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pananampalataya. Na itong pananampalatayang ito ay hindi lang basta paniniwala, kundi ito po ay pananampalataya na makikita sa ating pong buhay. Uunahin po nating pag-usapan ito pong unstoppable faith. Marahil, ang ilan sa atin o isa tayo doon sa ayaw nang magpatuloy sa ating tinatahak na buhay. Ano ang dahilan kung bakit marami sa atin ang parabagang ayaw nang magpatuloy sa kanyang buhay? O merong ilan sa atin na ayaw nang mangarap para sa kinabukasan? Mabuti na lang ay tinalakay natin yung nakaraang topic po natin, yung bright future. Meron po tayong napakagandang hinaharap, napakagandang kinabukasan dahil meron pong Diyos na naghihintay sa atin at gumagabay sa atin. Ngayon, marami tayong pinagdaraanan sa buhay. Pero ako ay naniniwala na mas marami po ang pagpapala. Baka isa ka sa nagtatrabaho na nawala ng trabaho at ngayon ikaw ay frustrated, ikaw ay nalulungkot at ayaw mo nang magpatuloy. Marahil, isa kang estudyante na pagod na sa bagong sistema ng edukasyon ngayon at parang ayaw mo munang mag-aral sa year na ito. O isa kang teacher na napakahirap ng pinagdaraanan ngayon at gusto mo nang mag-quit. O ikaw ay nawala ng trabaho at ikaw ay apply, subalit walang tumatanggap sa'yo at gusto mo na ring huminto, gusto mo na ring mag-quit. At marahil merong iba sa ating mga kapatid na talagang nag-quit na pero hindi pa natin namamalayan. Marahil merong ilan sa ating mga kaibigan na talagang huminto na sa pananampalataya, huminto na sa pananalangin, huminto na sa pagtitiwala sa Panginoon. Pero hindi natin alam na gano'n ang nangyayari sa kanila. Ngayong umagang ito ay pag-aaralan natin ang isang tao na kahit ano ang kanyang pinagdaanan sa buhay ay hindi napahinto ang kanyang pananampalataya. 2 Corinthians chapter 4, pag-aaralan po natin ito. Ito ay sa katauhan ni Pablo. Kung maghahanap po tayo ng tao na meron talagang dahilan para huminto sa kanyang paglilingkod, walang iba kundi si Pablo. Pero hindi naging dahilan ang lahat ng mga pinagdaraanan niyang may hirap sa buhay para siya ay huminto sa pananampalataya. At ito ay makakapulutan natin ng aral sa araw na ito. Unstoppable faith. Ano ang nangyari kay Pablo? At bakit siya unstoppable? Makikita natin dito sa buhay ni Pablo na pwedeng mangyari sa atin ito. Bilang isang hamon sa atin, tayo ay maging unstoppable. Walang nakapipigil. Pag-aralan natin itong buhay ni Pablo. Itong si Pablo ay unstoppable. Meron siyang unstoppable determination. Hindi siya napipigilan sa kanyang determination, sa kanyang determinasyon. O ano bang Tagalog dito? Dahil meron siyang hindi napipigilang pananampalataya. Si Pablo, kaya siya hindi mapigilan sa kanyang pananampalataya dahil meron din siyang unstoppable determination. Sabi sa 2 Corinthians 4:1, dahil sa awa ng Diyos, pinili niya kami
para ihayag ang kanyang bagong pamaraan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Kaya naman hindi kami pinanghinaan ng loob. Pansinin natin ang sinabi ni Pablo, dahil sa awa ng Diyos. Yung kanyang mercy, yung kanyang awa. Kung meron mang mga tao na humihinto sa kanilang paglilingkod dahil hindi nila napapansin na kaya tayo naglilingkod sa Panginoon ay hindi dahil sa karapat-dapat tayo, kundi dahil sa kanyang awa. Kapag ang isang tao ay nagsimula ng hanapin niya kung ano ang nararapat sa kanya. Kasi yung ibig sabihin ng awa ng Diyos, yung unmerited favor. Yung kinaawaan ka lang, hindi mo karapat-dapat makuha yon. Ang kalalagayan ng mga Kristiyano ngayon, hindi natin karapat-dapat makuha yon. Yung kaligtasan, yung pagpapala, dahil makasalanan tayo, pero kinaawaan tayo ng Diyos. Kapag hindi naintindihan ng mga taong naglilingkod sa Diyos, yung tungkol sa kinaawaan lang tayo, hindi tayo karapat-dapat. Kapag hindi naunawaan yon, magsisimula na yung mga taong naglilingkod sa Diyos, magsisimula na siyang maghanap ng karangalan. Dapat pinapansin siya, ina-appreciate siya. Kapag hindi na siya na-appreciate, magsisimula na siyang huminto. Pero si Pablo, dahil ang kanyang determination ay unstoppable, kaya ang sabi niya, pinili niya kami para ihayag ang kanyang bagong pamaraan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Kaya hindi kami pinanghihinaan ng loob. Ito yon, yung salitang hindi kami pinanghihinaan ng loob. Mapapansin natin, dito, yung kanyang sinabi, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Dahil sa awa ng Diyos, dahil lagi niyang naaalala na siya ay hindi karapat-dapat, ang totoo siya ay makasalanan. Dahil lagi niyang naalalang hindi naman talaga ako karapat-dapat dito sa paglingkod sa Panginoon kumpara sa aking sarili. Kaya tuloy-tuloy, hindi mapigilan ng kanyang pananampalataya. Dahil hindi mapigilan ng kanyang pananampalataya, siya ay unstoppable. Meron siyang unstoppable determination. Kaya ang sabi niya, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Ito ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Hindi natin tinatanggi na bawat isa sa atin kanya-kanya na pinagdaraanan sa buhay. Pero mga kapatid, ang isang Kristiyano, yung naintindihan niya ang habag ng Diyos, siya ay unstoppable. Kaya kung meron tayong unstoppable faith, dapat meron tayong unstoppable determination. Yung determinado tayong gawin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo nanghihina ang loob. Hindi. Hindi tayo madaling mag-quit. Bakit? Kasi nga, we get what we don't deserve. Yun ang mercy. Yun ang awa. Kung meron tayong pinagdadaanan, yung iba magaan, yung iba mabigat, para sa iba yung mabigat, magaan sa kanya, para sa iba yung magaan, magbigat sa kanya, ito ang sinasabi ni Pablo. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Makakaraos tayo sa tulong ng Panginoon. Sa awa ng Diyos, huwag tayong panghinaan ng loob. Ang isang Kristiyano, dapat unstoppable tayo. Ang isang iglesia na ang kanyang pananampalataya ay nakasalig sa matibay na pundasyon, ito ay si Kristo. Unstoppable siya. Kapatid, magkaroon ka ng unstoppable determination. Ang sabi ni Pablo, kaya meron siyang unstoppable faith dahil yung kanyang integrity is unstoppable. Yung kanyang integridad, yung kanyang karangalan,
yung kanyang malinis na pamumuhay, unstoppable yan. Hindi yan umi-stop, hindi yan umihinto dahil may problema. Hindi yan umihinto dahil may krisis. Hindi yan umihinto dahil may sakit. Hindi yan umihinto dahil walang pera. Yung integrity, diretso, unstoppable. Meron siyang unstoppable faith dahil meron siyang unstoppable integrity. Tingnan natin yung verse 2. Tinalikuran namin ang mga kahiyahiya at patagong gawain. Ito ang integridad. Walang daya ang pagiging Kristiyano ni Pablo. Kaya kung tayo, mga kapatid, okay, this month, ang pag-uusapan natin, faith that works. Sinisimulan natin doon sa unstoppable faith. Doon sa unstoppable faith, meron tayong dapat hindi rin mapipigilang integridad. Unstoppable integrity. Tingnan natin yung verse 2 sa buhay ni Pablo. Tinalikuran namin ang mga kahiyahiya at patagong gawain. That is integrity. Yung nakakahiya, kahit walang nakakita, kahit patago ito, kung nakakahiya, inihinto ito. So, sino ngayon ang merong unstoppable faith? Yung merong unstoppable integrity. Hindi kami nalilinlang o hindi kami lilinlang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos na pawang katotohanan. Walang daya ito. Walang daya. Yung integridad niya sa pangaral, hindi niya kinukuha sa matamis na pananalita, hindi niya kinukuha sa panlabas na anyo. Yung integridad ang pinanlalaban ni Pablo. Yung integridad ang pinanghahawakan niya. Hindi doon sa mapanlinglang na muka, hindi doon sa mapanlinglang na salita, hindi doon sa mapanlinglang na katalinuhan. Ang sabi niya, hindi kami nanlilinglang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos na pawang katotohanan. Pure. Ito yung integridad. Ito yung unstoppable. Walang daya. Walang daya. Hindi nanlilinlang. At ipinangangaral namin, alam ito ng Diyos at malinis ang aming konsensya sa harap ng Diyos. Hindi ba yun ang integridad? Yung malinis ang konsensya. Bakit? Kasi doon sa simula pa lang, sinabi na niya na tinigilan na nila, tinalikuran na nila yung kahiyahiyang patagong gawain. Yun ang integridad. May nakakita kay wala, yung malinis na konsensya. Ito ang mahalaga. Ulitin natin. Unstoppable faith. Bakit? Kasi meron tayong unstoppable integrity. Bilang isang Kristiyano, napakasarap tularan ng ganitong mga uri ng tao na ang kanilang pananampalataya ay hindi napipigilan ng mga pangyayari sa buhay, na ang kanilang pananampalataya ay hindi napipigilan ng kahirapan, na ang kanilang integridad ay dire-diretso, tuloy-tuloy, walang hinto. Dahil yung pananampalataya nila ay unstoppable. Verse 2 pa rin. Yung no confusion. Yung hindi sila nanlilito. Dalawa yan eh. Yung confusing teacher o confusing preacher at saka yung confused student. Okay, maintindihan ito ng mga teacher. Kapag ikaw ay confusing teacher, confuse yung estudyante mo. Kasi confusing teacher ka. Ganito ang sinasabi ni Pablo. Hindi siya nanlilinlang. Kaya ang mga tinuruan niya, hindi nalilinlang. Straight ang turo. Unstoppable integrity.
unstoppable integrity. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Sinabi na nila ang katotohanan, pero kung hindi pa rin maintindihan, hindi na nila pananagutan ito. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang kaisipan ay binulag ni Satanas. Tatandaan ninyo yung salitang binulag ni Satanas. Mamaya ulitin natin yan. Nagahari sa mundong ito, binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yung integrity nandoon, hindi huminto yon. Ngayon, kung merong ginawa nilang lahat ng kanilang makakaya, malinis na pamumuhay, malinis na panalita, walang dayang pangaral, ngayon kung merong ayaw maniwala, hindi maapektuhan ang integridad ni Pablo. Dahil hindi niya kinukuha sa mapanlinglang na salita. Yan ang Kristiyano. Yan ang Kristiyano. Kung gagawin natin ng mayroong malinis na konsyensya ang lahat ng bagay, kung merong hindi makaunawa, hindi maapektuhan ng ating integrity. Kasi merong mga tao, binibitawan nila yung integridad para lamang matuwa yung ibang mga tao. Yung compromising. Kino-compromise nila ang integrity para lamang magustuhan sila ng mga tao. Hindi ito ang unstoppable faith. Dapat ang unstoppable faith, meron siyang unstoppable integrity. Tuloy natin mga kapatid. Bakit ang pananampalataya ni Pablo ay unstoppable? Kasi meron siyang unstoppable humility. Verse 5, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili kundi si Jesu Kristo na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus. Unstoppable humility. Sabi niya, hindi namin pinapangaral ang sarili namin. Naglilingkod kami dahil kay Jesus. Meron siyang karapatang magyabang dahil sa inabot niya sa kanyang edukasyon. Meron siyang karapatang magyabang dahil sa dami ng nadala niya kay Kristo. Meron siyang karapatang magyabang dahil sa kanyang integridad. Pero unstoppable ang kanyang pagpapakababa, humility. Sabi niya, sa verse 6, sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbibigay liwanag sa aming isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na naghayag kay Kristo Jesus. Nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lamang kami ng palayok na pinaglalagyan ito para maipakita na ang hindi mapamarisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos at hindi sa amin. Paano niyang inhalintulad ang sarili niya? Sabi niya, isa lamang kaming palayok. Alam niyo yung palayok? Yung laging nauulingan, laging lalagyan lang siya, sabi niya. Hindi sa amin nang gagaling ang karunungan. Ito ang kanyang humility. Pagpapakababa. Kahit napakataas ng kanyang utak, kahit napakatalino niya, napakahusay niya, subalit yung kanyang humility nandoon. Ito ang dapat pamarisan. Pag meron tayong pananampalataya, hindi lamang basta pananampalataya, ito ay hindi napipigilan, hindi humihinto, unstoppable faith, dapat yung humility unstoppable din. Hindi pwede sabihin ng isang Kristiyano, meron akong hindi mapipigilang pananampalataya, unstoppable ako, unstoppable ang aking pananampalataya. Pero hindi marunong magpakababa, ang tingin niya sa sarili ay mas mataas kaysa sa iba, naiiba siya kay Pablo.
Si Pablo, ang tingin niya sa kanyang sarili, sabi niya, naintindihan namin ang kayamanang ito. Nasa amin ang kayamanang ito. Anong kayamanan? Yung kayamanan na malaman nila ang hiwaga ng Diyos. Pero sabi niya, lalagyan lang kami. Palayok lang kami. Anuman ang kalalagayan mo sa buhay. Kung ikaw ay matagumpay, purihin ang Panginoon. Kung ikaw ay pinagkanooban ng napakaraming talento, napakataas na IQ, purihin ang Panginoon. Pero, ibinigay yan hindi para tapakan ng iba. Maliitin ang iba. Binigay yan para gamitin sa paglilingkod. Yan ang Kristiyanong mayroong unstoppable faith. Dapat mayroon siyang unstoppable humility. Si Pablo, mayroon siyang unstoppable life. Bakit? Kasi unstoppable ang kanyang faith. Verse 8, sa aming pangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan. Pero hindi kami nalulupig. Kung minsan, kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kung minsan sinasaktan kami, ngunit hindi kami tuluyang napapatay. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Jesus, para sa magitan ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Jesus. Unstoppable life. Unstoppable faith. Unstoppable life. Ang sabi niya, ginikipit kami sa lahat ng paraan, hindi kami nalulupig. Kahit saksakan ng hirap ang dinaranas namin, ang buhay namin para kay Jesus, dire-diretso kaming nabubuhay para sa kanyang paglilingkod. Yan si Pablo, yan ang Kristiyano. Ang buhay natin dire-diretso. Ituloy natin ang buhay. Huwag natin papaitin ng buhay. Masarap ang buhay na nakay Kristo. Ang isang Kristiyano hindi napipigilan, hindi mapapatay ang kanyang pananampalataya, ang kanyang buhay hindi humihinto dahil lamang mayroong mahirap na pinagdaraanan. Mas hirap pa ba sa pinagdaraanan ni Pablo? Sabi niya, ginigipit kami sa lahat ng paraan pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan pero hindi kami nawawalan ng pag-asa, dire-diretso pa ang aming buhay. Ang sabi ng ilang eksperto, yun daw tao mawawalan ng 6 na araw na pagkain, mabubuhay pa rin siya. 6, pag lumagpas na doon, mamamatay na siya. Sabi. 6 na minutong walang oxygen, mamamatay siya. 6 na araw din walang tubig, pwede pa rin siyang mabuhay. 6 na araw walang tubig. Pero 1 minutong walang pag-asa, delikado sa tao yan. Kapag ang tao ay ang pag-asa ang nawala, ito ang delikado. Mawala na ang pagkain, mawala na ang pera, wag lang ang pag-asa. Kasi pag may pag-asa, makikita pa natin ang pera. Makikita pa natin ang pagkain. Kaya sabi ni Pablo, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Unstoppable ang aming pananampalataya, kaya ang aming buhay unstoppable din. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kapatid. Diretso natin ang ating buhay. Yan ang gusto ng Panginoon. Tingnan ninyo. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kung minsan sinasaktan kami, ngunit hindi kami tuluyang napapatay. Ilang beses na niyang maranasan ito. Nakakala ng mga bumubugbog sa kanya, patay na siya. Iniiwanan siya sa isang tabi. Yan ang buhay niya. Pero pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang buhay dahil meron siyang unstoppable faith. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan. Ito yung pangaral niyang hirap. Pero
tinapos ba niya ang kanyang buhay? Sinabi ba niyang ayaw na niya? Sinabi ba niyang I quit? Hindi. Unstoppable si Paul. Kasi meron siyang unstoppable trust. Yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Unstoppable. Babasahin natin ito. Ang sarap pakinggan ito. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglingkod namin kay Jesus. Ano ang dahilan kung bakit lagi silang nasa bingit ng kamatayan? Dahil sa paglilingkod. Hindi dahil sa gumawa siya ng masama, hindi dahil sa kinuha niya ang hindi niya pag-aari. Dahil sa paglilingkod. Para sa pamagitan ng aming katawang may kamatayan, makita ng lahat ang buhay ni Jesus. Maaaring mamatay kami dahil sa aming pangaral, pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng kasulatan, sumasampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Ano man ang mangyari sa kanyang buhay, yung pagtitiwala niya sa Panginoon, hindi umihinto. Ang sabi niya, may pananampalataya kami, kaya kami nagsasalita. Nasa binit man kami ng kamatayan, dire-diretso pa rin ang aming paglilingkod. Dahil dire-diretso ang aming pagtitiwala. Huwag hihinto ang pagtitiwala, mga kapatid. Kapag yan ang namatay, mamamatay ang pananampalataya. Unstoppable tayo. Unstoppable tayo, mga kapatid. Sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa amin. Ano ngayon kung mamatay kami dahil sa pangangaral? May tiwala kami na kung mamatay man kami, bubuhayin kami muli ng Panginoon. That is trust. Ang sarap nito. Ang sarap nito. Unstoppable faith, unstoppable trust. Tapos, pag meron kang unstoppable faith, meron kang unstoppable future. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihina ng loob kahit unti-unting umihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman ganoong kabigat. Hindi pa ba ganoong kabigat yun? Pinapatay siya? Dahil ito, at dahil sa aming mga paghihirap ay may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. Ito yung sinasabi niya, yung future. Dahil meron siyang unstoppable faith, meron siyang unstoppable future. Anong sabi niya? Mamatay man kami, bubuhayin naman kami ng Diyos. At yung paghihirap namin, panandalian lamang, sapagkat meron kaming buhay na walang hanggan. Yung future ang iniisip ko, ang sinasabi ni Pablo. Kaya siya, mga kapatid, unstoppable ang kanyang pananampalataya. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, yung future. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Gaano karami sa mga Kristiyano ang ganito katalino? Oo nga, kailangan natin ng material. Kahit si Pablo, kumakain yan. Kahit si Pablo, nananamit yan. Kahit si Pablo, sumisilong yan kapag mayroong mainit na araw. Kapag tag-ulan, meron din siyang silungan. Pero ito yung pinaghahandaan niya, yung future. Ito ang matalinong Kristiyano na mas mabigat yung pangwalang hanggan
kaysa panandalian. Kaya maraming mga Kristiyano ang tumitigil sa paglilingkod, ang tumitigil sa pananalangin, ang tumitigil sa pagtitiwala sa Panginoon dahil para sa kanila wala ng future. Wala ng kinabukasan. Pero dapat maintindihan natin, tayong mga Kristiyano dapat unstoppable. Dahil meron tayong unstoppable future. Ito ang unstoppable faith. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, ano man ang kalalagayan natin ngayon, mga kapatid, ang panlaban natin doon sa sinasabing binulag ni Satanas ang mga tao sa mundong ito. Ang panlaban natin, hindi tayo mapipigilan. Unstoppable faith. Dapat tayong mga Kristiyano, tayong magkakapatid dito sa Peacekeeper Church of Christ, unstoppable tayo. Meron tayong magandang kinabukasan. Darating ang panahon, magsasama-sama tayong muli. Mga kapatid, huwag kayong maiinip, huwag kayong mawawala ng pag-asa, huwag kayong magkukwit, huwag kayong hihinto sa pagtitiwala sa Panginoon. Unstoppable tayo, kapatid. Dapat sinasabi natin sa sarili natin, unstoppable ako. Dahil meron akong unstoppable faith. Marahil, nararamdaman mo, nag-give up ka na. Magkukwit ka na sa iyong buhay. Narito kami na iyong mga kapatid, handang manalangin, tumulong para sa iyo. Meron tayong mga contact number dyan. Tumawag kayo, ipapanalangin namin kayo. Kung nararamdaman mo na kapatid na ikaw ay give up na, magkukwit ka na, tumawag ka kapatid. Kontakin mo kami. Ipapanalangin ka namin. O kakausapin ka namin kung gusto mo ng kausap. Ang labang ito ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoon Kristo doon sa krus. Kung siya ay unstoppable, hindi siya napipigilan, tayo din, mga kapatid. Huwag mong dalhin ang mabigat na bagay sa iyong sarili. Tutulungan ka namin. Tulong-tulong tayo. Yung mabigat na dinaranas ko sa buhay, inaasahan ko na katulong ko kayong magbubuhat para magaanan ng aking kalooban. Gayon din kayo, asahan ninyo ang tulong natin sa isa't isa. Huwag tayong give up. Sabihin natin sa sarili natin, unstoppable ako dahil meron akong unstoppable God. Kaya meron akong unstoppable faith. Tayo manalangin. Napakasarap isipin na meron po kaming Diyos na amin pong nilalapitan sa tuwing nararamdaman po namin na kami ay susuko na, give up na. Meron kaming Diyos na mapagmalasakit. At lumikha din po kayo, O Diyos, ng isang iglesyang mapagmalasakit. Ng mga kapatid, binigyan niyo po kami ng mga kapatid na mapagmalasakit, handang tumulong, handang tumulong sa pagdadala ng mabibigat na pinagdaraanan po namin. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon para iparamdam sa isa't isa na kami ay maaasahan, na kami ay magkakapatid, magtutulungan kami. Tulungan po ninyo ang aming po mga kapatid na sa panahong ito ay bigat na bigat ang kanilang kalooban, nag-aalala sa kinabukasan. Ipaalala po ninyo ang pagtatagumpay ng aming Panginoon Kristo dun sa krus, na nangangahulugan ang lahat ng bagay para sa mga Kristiyano ay tagumpay. Salamat po sa inyo pong pagmamahal. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo ba'y manalangin?
Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po dahil napakabuti niyo sa amin. Damdamin namin, Panginoon, ang inyong pag-ibig, ang inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin na inyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil sa haba ng panahon na kami ay dumaranas sa pandemyang ito. Alam namin, Panginoon, kung paano niyo kami iningatan, kung paano niyo po, Panginoon, kami binigyan ng aming pangangailangan sa araw-araw, kung paano niyo kami, Panginoon, ginabayan sa aming pamumuhay, kung paano kami mag-isip, paano kami humarap, Panginoon, sa napakabigat na pagsubok na ito. Maraming salamat din, Panginoon, dahil andyan po yung inyong mga salita, andyan po yung aming mga kapatid na patuloy niyong ginagamit upang maging gabay namin at nagiging kaagapay namin, Panginoon, sa mga araw na mga oras, Panginoon, na minsan ay nawawalan kami ng pag-asa. Ngunit kayo po yung Diyos na mabuti. Kayo po yung Diyos na nagbibigay ng patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, ay ganoon na lang po ang aming pagpapasalamat at ang paghingi namin, Panginoon, at pag-asa doon sa pag-asa na ibinibigay niyo sa amin. Panginoon, yung pong mga kapatid namin na sa mga oras na ito, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman. Alam po namin na kayo po yung Diyos na kayang magpagaling. Hinihiling po namin na sana, Panginoon, ay iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay. Hipuin niyo po, Panginoon, sila. Upang gayon, Panginoon, ay sila ay gumaling. Alam niyo po, Panginoon, na alam namin na nagtitiwala kami. Na alam niyo po ang himaymay ng bawat katawan namin, Panginoon. Kaya sana po, Lord, ay hindi lang po yung physical na kaanyuan, kundi pa kasi yung spiritual, Panginoon. Palakasin niyo po, Panginoon, yung aming mga kapatid na nanghihina, Panginoon, sa pananampalataya. At sama-sama, Panginoon, kami na nagtitiwala, naniniwala, Panginoon, na sa pagdating, Panginoon, sa dulo ay magtatagumpay kami. Dahil kayo po yung Diyos, God of restoration, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Para sa pagpapala, sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo na walang kapintasan, na may malaking kagalakan, sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen.